Matinding revelation na naman nga ang mangyayari sa chapter na to. Mukhang tama yung theory na merong kakambal si Shanks dahil sa meron niyang dalawang karakter ang nagpakita sa Heaven World sa taas na bahagi ng Elbap at ang isang araw dun talagang kamukha ni Shanks. So One Piece chapter 1134 at ang title nga nito The Owl Library. Nakita na natin ang library na yun sa last chapter at dyan nga nananatili si Sol. At bali pinasalamatan nga raw ni Luffy si Sol sa pagliligtas nito ng buhay ni Robin. Hindi pa nga buhay nung mga time na yun si Luffy nung nangyari ang Ohara incident, pero kung hindi nga dahil kay Sol, maaring hindi nga rin nakaligtas dun si Robin. At siguradong yun nga yung pinagpapasalamat ni Luffy. At ngayon kabilang nga sa crew nila yung si Robin. Si Lilith naman inilabas ang mga gamit niya at meron daw pala itong clone ni Dr. Vegapunk. Yung mismong Stella mga tol, at meron nga raw plano si Lilith dyan sa Elbap. Kung maalala natin sa last chapter, mukhang nagustuhan nga ni Lilith yung klima dyan sa Elbap at talagang bagay na bagay nga raw sa lugar na yan yung mga technology ni Dr. Vegapunk. Kaya maaaring yung mga nasira nga sa Egghead Island dyan niya nga gawin sa Elbap. At kung ganun tingin ko maaaring mag-stay nga rito sa Elbap si Lilith. Pinapaliwanag naman ang Owl Library kung saan yung mga libro nga raw dyan normal pero lumalaki nga raw ang mga ito. At dahil dun nababasa nga ito ng mga giant. Maaaring yung mga libro nga nila yung mismong mga galing sa Ohara dahil sa nakita naman natin na kinuha nga yun ng mga giant. Good thing na lumalaki nga yung libro dahil kung hindi siguradong hindi nila mababasa dahil sa napakaliit. Cut naman mga tol sa Underworld kung saan si Loki sinasabing may kausap at ang pangalan nga nito ay Musa. Wala kang ibang detalye, so ano kaya ang pinag-uusapan ng dalawa? So eto ang matindi mga tol. Cut naman sa Heaven World, ang pinakamataas na bahagi ng puno dyan sa Elbap. Meron nga raw kastilyo dyan sa Heaven World kung saan meron ngang magical circle ang lumabas at mula nga dyan meron ngang dalawang tawang nagpakita. At ang isang araw sa mga yun mga tol kamukhang kamukha ni Shanks. At bali nakanote nga dito na parehong araw dun sa Shanks na nakita natin sa chapter 907 ang nagpakita sa chapter na to. Matinding revelation nga ito mga tol, pero paano kaya nasabi ng leaker na kamukha lang ito ni Shanks at hindi si Shanks mismo? Matagal na ngang theory na yung Shanks na nakita natin sa chapter 907 kakambal ni Shanks dahil sa parang lumalabas nga sa chapter 9 na parang kakampi ni Shanks ang mga Gorosei at parang wala ngang peklat sa may mata yung Shanks na nakita natin nung mga time na yon. At nang malaman nga rin natin ang patungkol sa mga Figureland talagang mas lalong lumakas nga yung theory patungkol sa kakambal ni Shanks. Parang confirm na nga rin ang nagpakitang ito sa Heaven World walang iba kundi ang God's Knight dahil nga rin dun sa magical circle na lumabas na nakita nga natin sa mga Gorosei. Kung ganun parang na-confirm din ito na hindi lang ang mga Gorosei kundi pati mga God's Knight konektado sa kapangyarihan ni Imu. At bilang isang Gorosei na nga ngayon si Saint Figureland Garling maaaring ang kakambal nga na ito ni Shanks ang pumalit sa kanya bilang Supreme Commander ng mga God's Knight. Nai-imagine ko na nga ang ugali ng taong to. Siguradong napakasama niya nga at typical celestial dragon yung ugali niya gaya kay Garling. At dahil nandyan nga lang ang kakambal na ito ni Shanks sa may taas ng Elbap hindi malayong magtagpo nga sila ni Luffy. At ano kaya ang magiging reaksyon ni Luffy kung makikita niya si Shanks bilang isang celestial dragon? Syempre siguradong hindi nga maiisip ni Luffy na kamukha lang yun ni Shanks. Kaya ano ang magiging reaksyon ni Luffy kung sakaling mangyari nga yun? Anyway, ayun, maikli nga lang mga tulang spoiler natin. Syempre kung nagustuhan nyo nga ang video natin, huwag nyo sana kalimutan mag-iwan ng like dahil napakalaking tulong na yan para sa ating channel. Maraming salamat sa inyong panunod at mag-iingat kayo palagi. Bagang!